the Old Testament, the last prophet. And he was speaking to Israel after their return from being exiled in Babylon. Right? Na-exile siya for 70 years yata yun. So, na-exile sila. Pagkatapos yun, nung nandoon na sila, kulong na sila doon, marami na paghihirap, lumuhod sila sa Panginoon, sabi, Lord, tulungan nyo. Tinulungan ni Lord. And then yung alam yung mga Israelites ay makikita natin ang sarili nila. Bakit? Ilang beses sila nag-disobey sa Diyos. Ilang beses sila nag-disiplina. But every time sila lumuhod sa Diyos na tulungan mo kami, Lord, patawarin mo kami. Pinatawad. Ang unang activity nila is yung Assyrian. Yung Assyrian, yung Persia, ay yung ano ngayon, Iran. Ngayon, naawa sa Lord sa kanila. Libre naman, balik na naman sa lugar nila. Ngayon, pangalawa, nag-disobey na naman sila. Nag-worship ng mga idol. Ang pangalawa, yung Babylonian naman. Yung Babylon, yung Iraq na yun. Right? Sabi-sabi, sunod-sunod, every time na makikita o yan, every time nag-repent sila sa kasalanan, nandoon yung kamay ng Diyos, right? Na mag-embrace sa kanila. Ganyan ang Diyos, meron tayo dito. Huwag mong i-condemn ang sarili mo dahil nakakasala ka o ano ginagawa mo. God is a forgiving God. All you need to just repent. Lord, patawarin mo ako at patawarin mo, Lord. Amen? Ngayon, ito si Malakay, bumalik na sila, pero may naobserbahan siya. Naobserbahan niya mga tao, mga Israelites. Bakit ano naobserbahan niya? May ang spiritual condition nila ay sobrang apektuhan. Number one, ang sabi nila, the people were religiously of no interest. Yung tinatawag ng apathetic. No interest, walang gana. Right? Hindi na sila strong sa pananampalataya. Pangalawa is yung they offered effective sacrifices. In the olden times kasi, meron silang mga rules to be followed to mag-offer. Kailangan yung animal na yan, without blemish, something like that. Pero itong mga bumalik sila sa pagka-exile nila, defective. So hindi niya naintindihan. Pangatlo, they were divorcing their wives. Nauso yung divorce. Ang divorce ayaw ng Diyos. Amen? Ang pang-apat, this is the worst, the people withhold their tithes. Napaka-importante sa kanila yung tithes. Mamaya i-explain ko sa inyo. Right? Kaya ang charge ni Lord sa kanila, ang tingin ni Lord sa kanila is they were robbing Him by neglecting covenantal obligation. Ang pagbibigay sa Diyos sa tithes, ang pagbibigay ng tithes sa Diyos, right? Hindi kasama yung offering yan. Yung tithes, kung magbigay ka, yun ang tinatawag na covenantal obligation. Right? Ano bang meaning ng covenantal? Covenant. Galing sa word na covenant yan. Right? Nag-refer siya na a formal agreement of alliance. Agreement mo with the Lord. Lord, anak mo ako, itong agreement ko. Right? Ibalik ko sa iyo itong pera mo. No? Kaya ngayong araw, let's study this today because I know we also miss this teaching. The reason why until now, yung problem natin sa financial ay hanggang na dyan ba? Right? Huwag kayong ma-offend sa sabihin ko, pero ito yung katotohanan. Bahala na ko sampal-sampalin ninyo ko sa mga salita na hindi maganda. But my responsibility, kailangan mission ko ito sa inyong buhay ngayon. Kung gagawin mo, kayo na bahala. Amen? Sino gusto manalo ng loto? Raise your hand. Praise God. Amen? So, para maintindihan natin, let's understand yung term na tithes, understanding tithes and offering. Ano ba yung tithes and offering? Yung tithes sa amin, yung isuot ng paamon eh. Di ba yung tithe? Right? What is a tithe?
Ang tithe, mga anak, 10% of our income, nasa Leviticus 27:30, holy to the Lord, meaning, ang tithes, hindi mo pera yan. Amen? Akala kasi natin, ang sweldo nating buo, sa atin na yung lahat. Pero hindi. Part of that is not yours. Right? Taga-abot ka lang. The reason why ibigay ni Lord sa iyo, isama sa tithes mo, is because hindi naman sa makagbaba galing sa langit. Kaya yung pera ni Lord, isama sa sweldo mo, ikaw na ang taga-abot papunta sa simbahan. Naintindihan natin? A tithe is everything from the Lord. Tanda natin yung tithe ay hindi lang pera yan. 10%, a tithe of everything from the land. Kung may abot ka, may mga, nakatinda ka na ganyan, ibalik mo yung 10% yan kasi hindi mo yan, hindi sa'yo yan. Whether grain from the soil or fruit from the trees belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Kaya very approach na magsabi na magnanakaw ako, hindi mo ibalik sa akin yan. Right? Define ni Lord yan sa kanya yan, taga-abot ka lang talaga. Amen? So huwag kang masaktan kung sasabihan kita na kung hindi mo ibigay sa Panginoon yan, nagnakaw ka. Ano ba pakiramdam natin kung magsasabi kung nanakaw ka? Ano ba pakiramdam natin? Kung mapalapak ang ating mga paa? Hindi. Masakit. Hindi. Kaya hindi naman tayo magnanakaw ka. Pero tandaan natin, very strong si Lord dito. It is holy to the Lord. Yung 10% na yan, it is holy to the Lord. Kaya nga sabi ko, taga-abot lang tayo eh. Ang mechanic ni Lord is kung matanggap mo na yan, yung part yan ay hindi sa'yo, ibalik mo sa kanya yan. Kasi kung hindi mo ibalik yan, magnanakaw ka. Amen? Ang tithe is not an option, but an act of worship. Hindi siya option. Hindi pa hindi magbigay. May pa sa atin na, uutangin ko na lang. Mag-iit kayo sa utang na yan. Bakit? Yung tithe, hindi sa'yo yan. Kung hindi mo ibalik yan at anak ka ng Diyos, kukunin din niya yan. Naintindihan niyo? Paano niya kunin, Pastor? Narinig mo ba yung time na hindi ka nagbigay? Nagkasakit yung nanay mo? Nagkasakit yung maraming mga nangyayari sa pamilya mo? Because it is a curse. Yung pera na yan, kung pakialaman, curse yan. Meaning, sumpa na dumating sa bahay. Kung hindi mo mabalik yan, ibig sabihin, nagbukas na ng maraming pintuan na mapasok yung mga curse salot sa buhay. Naintindihan natin? Kaya very dangerous. Remember ko itong time nagpunta kami si Nanay Ruda, wala na po pala panang sabi niya, hindi siya mag-give na tithes muna. Sa kanila. Right? So na-delay yung tithes, punta kami sa China. Alam mo yung pera niya ita-tithes? Ninakaw na wala kami alam. Nandun lang kami nakatayo, tapos saan mo yung ano to? Kukunin din ni Lord yan. Naintindihan niyo? Bakit? Ayaw nila na nakasala ka sa kanya continually. Nangyayari sa amin yan, kinuha din niya. Kaya nag-repent. Kaya gumanda tuloy siya ngayon. Naintindihan niyo ba? Yung 10% na yan, hindi sa'yo. Balik tayo sa principle. Right? Kung kukunin mo yan, gagamitin mo yan, tandaan mo, sumpa yan. Kukunin din naman ni Lord yan eh. Pero kung kukunin ni Lord, hindi mo na alam kung gaano kasakit yung kukunin ni Lord. Tandaan niyo ba yung nakakawan niya, yung araw kami walang tulog, sa kakaisip, kung gano'n ba yung 8,000 ba yun? Ganon. Makatulog ka ba kayong nanay mo nagkakasik na sa hospital ngayon? At pinakialaman mo yung pera ni Lord? Hindi tayo mamalagay. Amen? Kaya, walang option. Walang option yan. Pag sabi tayo, that is for the Lord. Ibalik mo. Manginginig ka dyan. Kasi, salot yan. Tawag doon, sumpa yan, na pumasok sa tahanan mo. Pumasok sa financial mo. Pumasok sa mga anak mo. Kaya, talagang kailangan maghanda natin yan.
Yung tithes, ang meaning niya, kung compare natin sa offering, ang tithes is 10% yan. Sa Panginoon yan. Hindi sa'yo yan. Kung gamitin mo yan, magnanakaw ka. Right? Pagtingin mo sa salamin palagi, kung hindi ka ng tithes, pagtingin mo sa salamin palagi, kita mo, magnanakaw. Para masaktan ka rin kasi makita mo yung mukha mo magnanakaw. Right? Ang offering naman, ay voluntary gift beyond the tithe. Right? Yung giving, attitude ng puso mo yan, mapagbigay ka talaga. At iba yan is mga pag-ipon, hindi nagbigay. Pero tandaan niyo naman, kung nagbibigay ka, you will be given then. Pero principle kasi si Lord yan eh. Give and you will receive. Yan yun. Right? Pero ang importante ni Lord kasi holy sa Panginoon yan eh. Ano ba? Tithes. Sabihin mo sa sarili mo tithes. Bigkasin mo ulit ng magandang tithes. Amen? Si Abraham, ito, mga proof ito, nung ginawa niya si Abraham, tithe before the law. The law nila yung law of Moses, yung 10 Commandments. And praise be to the God the Most High. Kaya sabi dito sa Genesis 14:20. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into their hand. Then Abraham gave him 10 of everything. Alright? Meron din sinasabi sa Matthew 23:22. Ano sabi? Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Sabi ng hipokrito kayo. For you pay tithe of meat and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Ibig sabihin, hipokrito kayo, hindi ninyo pinansin yung mga maliliit na bagay. Ibig sabihin, God wants to emphasize, kaya sabi niya, misplaced priority daw. Obsessing over minor religious rules while neglecting the core principle of God's character. Yeah? Ano naman ang offering? What is offering? What is an offering? Ang offering is a free will giving beyond the tithe. Pag sabing beyond the tithe, nag-tithe ka, nag-give ka ba? Right? Ini-expect naman yun eh. Bakit? Kung nag-tithe ka kasi hindi ka man nagbibigay niya, binalik mo lang sa Panginoon yung pera niya. Amen? Ang offering, yun yung giving mo beyond the tithe. Kung mag-offer ka, nagbibigay ka sa Diyos na. At kung magbibigay sa Diyos, you will also receive. Amen? So, all the Israelites, sabi dito sa Exodus 35:29, all the Israelites, men and women, who were willing, brought to the Lord free will offerings for all the work the Lord through Moses had commanded them to do. So, nagbigay sila beyond the tithe. Ito yung magbibigay. Tanda natin, kung nag-tithe ka, hindi ka nagbibigay pa dyan. Binalik mo lang yung pera ng Diyos, which is obedience. Pero kung meron ka pang additional offering, maski hindi naman, ang love offering kasi, wala namang binabasihan ng amount yun eh.